I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Reaction by PH. Mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Ito po, magandang araw po sa inyong lahat mga ka-reaction by. So ako po si Reaction by, no? Ito po mga ka-reaction. Sabay-sabay po nating reaksyonan o i-comment sa comment section, no? Ayan. Panoorin po ito mga ka-reaction, no? At huwag niyo kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share. Ayan. May kasabihan tayo, I am not Filipino for nothing. So mahalin po natin ang sarili nating bayang Pilipinas, no? So ito po, re-reactionan po natin ang sinabi po ni Senador Erwin Tulfo. Ayan. Ito po kasing bago po nangyari yan, mayroon pong sa Senado, sa Senate Blue Ribbon Committee, nakakapagbitaw ng salita si Senador Erwin Tulfo, no? Na sometimes you have to bend the law. Ayan. So ang nangyari po ay nagkagirian po kasi yan. Kasi Senador Marcoleta at si DOJ Secretary DOJ Remulla patungkol sa WPP. Yung pong WPP yun po yung Witness Protection Program, no? So mga ka-reaksyon, ang parang gusto kasi ni DOJ Remulla, no, ay magsauli muna ng ill-gotten wealth, yung mga diskaya, para aksyonan nila kanilang hinihiling na WPP, no, yung Witness Protection Program. Ngunit si Senador Marcoleta ay hindi pumapayag sa kagustuhan ni DOJ, no? Yung sinasabi po kasi ni DOJ na na yung gusto nila po parang magbigay muna po sila ng ayun, yung ill-gotten wealth nga po, no? So yun, doon po siguro nag-umpisa, pati na si Erwin Tulfo ginatungan na rin para siguro alam nyo na para pag po si Marcoleta, pagkakaisahan, no? Sa madaling salita, si Senador Marcoleta hindi pumayag sa kagustuhan ni DOJ, no? Kasi po ayon sa kay Marcoleta, kay Senador Marcoleta, hindi po yun naaayon sa ating saligang batas, no? At kung maaring ipagpatuloy po ni Secretary Boying Remulla, nagagawin niya yon kung mauuna pa yung ill-gotten wealth para mabigyan sila ng Witness Protection Program, baka ang maasabi nga ni Senador Marcoleta, maaari niyang ikadisbar kung gagawin niya yon. Yun daw. Kasi pinagpipilitan, ganun daw ang kalakaran sa kanila pagdating sa Witness Protection Program. So madaling salita, ngayon ay parang pinagtutulungan nila si Senador Marcoleta. Kaya ganun. So ayan, no? So nagkaano pa po yan si Erwin Tulfo dito po sa plenary sa Senado. Ayan. Talagang
tinayuan na talagang siya ay babaliin niya po ang ating rule of law. Yan. Na sometimes you have to bend the law. Yan. Ganun po ang niya. Ang tanong, dito po bakit po sa minority black lang ang nagsimpatya na isiniwalat po ni Senator Tulfo? At bakit mga majority parang hindi kumontra sa sinabi ni Tulfo, no? So, dahil si DOJ Remulla ba ay, di ba, si DOJ ay tumango doon sa sinabi ni Tulfo. Ayan. So, yun mga ka-reaksyon. Kaya parang parang magulo po yung sitwasyon ngayon sa Senado. Siyempre, ang gusto po ang iba, parang gustong baliin yung ating saligang batas na hindi naman dapat. Kaya nga, marami po kasing ang mangyayari kung sakaling gagawin mo yun, babaliin mo po yung sariling batas natin. Bigyan po tayo ng mga example, no? Halimbawa na lang po ang mga mamamayan. Kasi po ang gusto ni Senador Erwin Tulfo gusto niya mga ka-reaction. Dahil daw sa yan po ang inihiling natin, taong bayan, na ibalik yung pera. Ganun po ba 'yon? Actually po, ang hiling talaga ng taong bayan, managot. Ang dapat managot kahit pa sino, kahit presidente pa, kailangan managot. Kung si presidente ay involved, ay dapat managot. Yun po ang kailangan. Hindi naman po yung talagang actually hinihingi nila. Kasi pag hinihingi nila yon, anong mangyayari? Baka sa panahon ngayon, baka mabulsa pa rin yan. Kasi wala pang naayos sa ating mga batas o mga legislation, no? Yan. So, bigyan po tayo ng mga halimbawa, example lang po mga kareaksyon. Kung sakali yung mamamayan na nagtitinda sa bangketa, kagaya dito po sa ating bayan, yung gustong magtinda sa bangketa, sila ba ay pagbibigyan mo dahil sa hiling nila? Palagay nyo po, mga kareaksyon. Pero ang po diyan kasi, ang sa kalsada po kasi talagang bawal magtinda. So kung yung pong sinasabi ni Erwin Tulfo, papayag po ba kaya siyang kung hiniling sa kanya yon? Na kung halimbawa, hihiling sa kanya magtitinda sa kalsada, pwede? Yun po hindi pwede. Hindi po lahat ng hinihiling ng taong bayan, maibigay mo kaagad-agad. Ganun po yun, no? So yung kailangan po talaga sinusunod natin ang ating saligang batas. So, yan. Ito pong sitwasyon dito, pati po si Rapi Tulfo kasi nung bago pa nangyari yan, bago pa nagsalita, nagsabi na rin po, no? Na si Rapi Tulfo na kailangan talagang wag muna nating isipin yung ating batas. Ganyan po, kaya sabi-sabi na lang po nila sila sa Senado, pero kaya nga po si Erwin Tulfo siguro uminitan dugo dahil pinagpipilitan ni Senador Marcoleta ay yun talagang naaayon sa batas, which is tama naman po yun. Kasi pagdating sa dulo, sino mapuputukan? Di po yung mga Senado. Pag hindi nila sinunod yung batas, ganun din po yun. Titirahin po sila ng ating taong bayan. Ganun lang kasimple po yan. So hindi po kailangan baliin ng ang ating batas, no? So ito po, no, ipasok po na po natin, no, kung ano pong nangyari. Alam sa batas na sometimes you have to bend the law. Yun. Wala ho tayong pakialam sa batas na sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Ayan po si Rapi Tulfo kasi una po siya nagsalita, kaya lang wala tayong clip doon nung sinabi niya, no?
Hindi ko alam kung nakikinig ko tayong lahat, yung sigaw ng taong bayan na libo-libo sa People Power Monument sa Luneta, hindi lang po pagnanakaw, they were also shouting, ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice heard that, and I believe Malacanang heard that. A couple of days ago, in the last hearing when you were here, we somehow settled the issue that restitution is not a requisite for an applicant to... Ito po kasi, dito po nag-umpisa yung girian ni Senador Marcoleta, si Senador, si Secretary Boying Remulla, no? Ay tinatanong po kasi ni Senador Marcoleta, ito pong para sa Witness Protection Program. The WPP, is that correct? It's not in the law. But sa akin ko kasi, hindi lang po batas na nagdidictate ito. It's also what is morally right, what is expected of us. Yan po kasi, kahit hindi nilagay sa batas, mga given po yan sa ating lipunan. What do you mean by that, Mr. Secretary? Kasi wala nga sa batas yung ano. Wala nga sa batas. Yung requirements for admission to remittance protection. Restitution is not part of it. Yes, it is not. Oh, pero hindi ko nangangahulugan na hindi namin pwede i-layout yan depending on the case. Na hindi namin pwede i-layout yan depending on the case. Mr. Secretary, I am still in the stage where a particular applicant wishes to apply under that program. And there is a process. In the process, restitution is not... So dito po, ang ginigit po ni Senador Marcoleta, yung mga diskaya, on process pa lang po, na nag-a-apply pa lang po ng WPP, no? Yung Witness Protection Program. So, pakinggan po natin, no? One of the requisites, is that correct? Opo, pero if it's in terms of this case being a financial crime, sir, this is a crime against the Mr. financial Secretary, status of the Filipino people of the Philippine Republic. I think that it's just right. Mr. Secretary, are you amending the provision of... No, sir. No, sir. But that is how we run the Witness Protection Program. Wala po, no? Ganyan po katigas ang ating SOJ, no? Kung ano, kahit siguro hindi sa, para siguro yung nangyari sa, kay dating presidente, Rodrigo Duterte, ganyan. Siguro, mababali nila talaga ang batas, no? Pag ganyan. As a lawyer, Mr. Secretary, may I ask you, in a criminal prosecution, the civil liability is impliedly instituted. Is that correct? Of course. Kaya nga eh. Hindi naman nangangahulugan kung sakasakali na natapos na yung criminal prosecution, kapag ka nakita na mayroong criminal liability yung tao because it is impliedly instituted, doon lang magkakaroon ng restitution. Wala, patawa-tawa lang. Siguro, alam naman niya na mali siya eh. Alam niya na mali siya, hindi niya kailangan gawin yun, no? Pero ewan ko, bakit nila pinagpipilitan na mauna muna yung ill-gotten wealth sa mga diskaya? Kasi kung iisipin po natin, ganito lang po kasimple. Sino bang mag-a-assess ng ill-gotten wealth? Unang-una, matagal po mangyari yon bago nila ma-assess, bago po sila makapag-apply ng Witness Protection Program. Ito po. It will come after. Yan. So dapat po, pagkatapos ng Witness Protection Program, doon po papasok muna yung reinstitute, yung pwede pong magsoli ng mga ari-arian nila, doon mo muna papasok, pero ibabase po nila yon kung ano po mga ginawa nila siguro sa yung mula nung nung project, titingnan nila yan kung kagaya ng flood control, kung nawawala o hindi, o kung under po siya, yung wala po siya sa mismong tawag doon. Pangit po ang pagkagawa, di ba? Or yung substandard, yun. Kasi po marami pong
pagmumulan po yan ng investigasyon bago makuha yung halimbawa po yung mga sa ill-gotten wealth. So matagal po proseso. Kaya ang tanong pa nga ni Senador Marcoleta dito, sino bang mag-a-assess nun? Diba? Sinabi po nga ni Senador Marcoleta na ikakapahamak pa ni Secretary Boying kung sila pa ang gagawa nun, mag-a-assess o alimbawa kung sumobra yung assessment nila o kulang. So hindi po naaayon ang mga pinaggagawa yata, ang mga hindi po sang-ayon. Ibig sabihin si Senador Marcoleta doon sa mga gusto po ni Secretary Boying Remulla, no? Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Ayan. Meron na bang findings kung magkano i-restitute on how it can be restituted? Ay pa lang eh. Huwag po ninyong babaguhin ang requisite ng batas, Mr. Secretary. I thought nung dumating ka dito, nagkaintindihan na tayo eh. Kaya nabablar ang proceedings natin eh. Kaya nga kinote ni, siguro, ang chairman kanina gusto kong ituloy ito, sinabi niya, nagpa-interview siya, na goodwill and sincerity should be done para i-test. Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir. But It is not my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Yes, sir. But I'm the arbiter is... Ayan po. Ang problema dito, mga salita dito, kailangan bago ka po sila magbitiw ng mga salita, kagaya ni Erwin Tulfo, ito si Boying Remulla, dapat po bago nila banggitin. Ayan, sinabi mo ba naman na opinion niya yun? Hindi po opinion ang sinasabi ni Senador Marcoleta. Yun po ay naaayon sa ating saligang batas. Lahat po ng sinasabi ni Senador Marcoleta dito sa kasalukuyan, naayon po yan sa ating saligang batas. Pero ang sabi niya, opinion daw yun. Sana po yung mga ganyan bagay, secretary pa naman ng ating bansa bilang DOJ. Yung mga tao, yung mga nanonood, syempre hindi nila alam yung iba kung sinong titimbangin na kung tama o hindi. Yung hindi nakakaalam po sa batas, di ba? Pero dito pa lang, kahit siguro mahina pong klaseng hindi pa masyado, kahit medyo bata pa siguro, baka maintindihan niya po yung mga sinasabi ni Boying Remulla at ni Senador Marcoleta kasi napaklaro pong klaro. Ito po Hello. Sir. Speak, sir? Yes, you I'm are operating from the vantage point of the reason behind the law, sir. What is the reason behind the law? So that we can get justice, and justice can only be attained if there's restitution. So that is the principle behind all of these things that we are talking about now. Mr. Secretary, restitution will come after. It cannot be... Sir, it can come before or after, sir. It can come before or You after. cite the law that it come before. Wala nga po sa batas eh. Huwag po ninyo babaguhin ang batas, Mr. We are Secretary. operating on a unique set of facts. And ito po kasing mangyayari dito. Ewan ko kung ayaw lang mapahiya ni Secretary Boying o nagmamalaki siya. Ba't di nila po gawin yun lang? Napakasimple po. Ba't di nila sundan yung tama? Napakasimple lang. Madali salita. Ba't ayaw mong bigyan? Wala naman mawawala kung hindi mo bibigyan ng Witness Protection Program. Pagkatapos mong binigyan, doon mo doon mag-reinstitute. Tignan natin kung anong magagawa. Mababayaran lahat. Tignan nila yung mga project. Pero pagdating dito, palagay ko, hindi na po mabibigyan ng Witness Protection Program ang mga diskaya. So, siguro po, dahil po yung mga siniwalat nilang mga po yun, Senador, wala pong siniwalat doon, sa kanilang testamento. Ang inano dyan, yung mga mga congressman, mas marami, at mga mga sangay ng DPWH. we are, all of these matters are being evaluated because
the gravity of this financial crime cannot be underestimated. And that the more assets that we're able to... Ito, dito, nabubulol-bulol na eh, no? Parang sigurong ako na eh. Nakaka-excited, nakakabulol din minsan eh, no? Yun. preserve at the outset, the better for our country, sir. Mr. Secretary, I'm very sorry for such a reasoning like that. Alam mo, nakikinig I'm very sorry, sir. Sa... Also, sir, I'm very sorry too if you do not agree with me. But I respect your opinion, sir, Oh, and we will opinion carry naman. out our job as we deem fit, as we see. Mr. Chair, I said that the I am not country needs. expressing an opinion here. I am articulating the provision of law. You do not change the provision of law. Mr. Secretary, you may be disbarred from doing this. Yan po. Diretsahan niya pong sinabi ni Senador Marcoleta na maaaring madisbar si Secretary Boying Remulla. Yan, sa paglagay ng batas sa kanyang sariling kamay. Oh, tama ba 'yon? Kung tama si Secretary Boying Remulla, gawin niya 'yan. Kung sa kanya doon siya masaya, di ba? Tama daw siya eh. Then, it's your opinion, sir. It's your option, sir. Puro opinion. Sinabi ko na nga hindi ko opinion ito. I am Then it's your option, sir. If it provision of is law. what you wish to happen, that you may proceed. Ikaw ang with what you nagbibigay wish. ng opinion, nilalagay mo yung restitution to test the goodwill of a possible applicant. It is not in the law. Unless you are able to point out the provision of law that it come before. Hindi ganun eh. Sabi mo na nga, and we admitted, impliedly instituted ang civil liability, but this will come eventually after the court has pronounced kung magkano ibabalik niya kung meron man. Not before. Thank you, Mr. Chair. Ayan po, ha? So, kaya po dyan nagkainitan ang dalawang ating mambabatas, no? Yan po. Kaya siguro si, uminit na rin ang ulo ni Rapi Tulfo at si Erwin Tulfo para gustong, pag-isahan yung si Senador Marcoleta kasi itong si Senador Marcoleta, mainit na po yan sa Blue Ribbon mula sa pool. Dahil, siguro para mabilis nang ma-resolve ang kanilang problema din, yung mga investigasyon. Di ba? So gusto na nila, kahit na gusto nilang mabilis ang investigasyon, dapat nasa tamang proseso. Kahit saan po nating ilagay ang batas na yan, dapat nasa tamang proseso po lahat. Di ba mga ka-reaksyon? Ayan. Kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Yun. So, sometimes you have to bend the law. Sometimes you have to bend the law. Yan ang mga sigaw ni Senador Erwin Tulfo. So, malinaw na po yan, no? Kayo na po bahala, mga ka-reaksyon. Kayo na lang po balang mag-comment sa comment section. At sana po, yung hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share. Pwede nyo rin pong pindutin yung notification bell para updated po tayo sa mga mga bagong uploads natin, no? So mag-subscribe na po kayo. Maraming salamat po sa inyong panunood at God bless po.